Okay, so sisimulan ko nang gawin tong aking project na ito. Ito ang aking project ngayon. Patungan ito ng shellane at saka oven toaster sa gitna at saka sa ilalim. Okay, so magpuputol muna ako ngayon. Sana samahan nyo ako. May nakahanda lagi akong tubig dito kasi yung bagong putol mainit yan. Then tatanggalin ko yung mga sharp edges. Delikado kasi kapag ito na napagano natin, sigurado masusugatan tayo. Kaya kada putol ko, tinatanggal ko yung mga sharp edges ng aking pinutol. Then may nakahanda lagi akong tubig para pampalamig. Okay, so 2 pirasong puputulin ko na ganito. Hindi pa ito final, i-squalo ko pa ito para madaling pag-squalo mamaya. Ingat sa paggamit ng cut-off. Kaya kung mapapansin nyo, nasa isang side lang ako, hindi ako nasa gitna. Nasa side ako ng talim. Sa mga baguhan, huwag nyong gagayahin yung pagka nagkikinis dito sa ating cutting disc. Kasi delikado, manipis ito. Sa mga ano lang ito, sa mga matagal na, alam namin kung paano magpakain dito. Kasi pagka baguhan kayo, baka mabigla ninyo, maaaring mabasag ito. So, sa ano na lang kayo, i-grinder nyo na lang. Huwag nyo munang gagayahin yung ginagawa ko. Okay, so nakadalawang piraso na ako. Okay, so yung mga paa naman, yung taas na ito ay 30 inches. Wala akong metro, kaya mano-manong ruler lang ang gagamitin ko ngayon. Hinira mo yung aking metro. Kaya mano-mano ang gagawin kong pagsukat. Pero ruler ko lang. So ito na yung magiging height ng ating project. Then double check ulit kung tama yung pagsusukat natin. Measure twice, cut once. Okay, tama naman. Then ito na yung magiging pattern ko kasi ang puputulin ko na ganito kahaba ay 6 na piraso. So ito ay 6 pieces. Ito na yung magiging pattern ko. Ito na yung magiging gayahan. Yung guhit ko ay tinatama ko lang sa gilid ng ating cutting disc. Siguraduhin din na nakalibel ito hanggang sa dulo. Kaya kanina nilagyan ko ng ano yun, nilagyan ko ng kalang yung dulo. Kaya nakikita niyo yung kulay pula, nilagyan ko ng kalang yun.
Then pag naputol natin to, huwag magpapalit ng pattern. Laging ito ang ating gagamitin. At saka maglagay kayo ng tanda. Ito, nilagyan ko ng tanda, 6 pieces. Okay, so ito na yung magiging guide natin. So, may nakalagay na ako dyan na 6 pieces. So, 6 na piraso na ganito kahabang puputulin ko. Yung pinaka-pattern, ibabangga lang natin sa pinakatalim ng ating cutting disc. Tapos ipantay yung dulong, then okay na yon. So ito yung ating magiging pattern. 6 na pirasong ganito ang ating puputulin. Okay, gaya ng sinabi ko, kung ano ang ginamit natin na pinaka-pattern, yun lagi ang ating gagamiting panukat. So, ito yung ginamit ko kanina, ito pa rin ang gagamitin natin ng panukat. Pinapantay ko muna yung dulo, dito. Tapos, saka ko ipabangga sa talim yung pinaka-pattern.
Okay, so naputol na natin yung 6 na piraso. Itong dalawa kasi na to, ito yung pinaka-frame sa ibabaw. Ito yung haba. So ang kailangan naman natin ngayon yung kanyang luwang. Ang kanyang luwang ay 24 inches. So 2 piraso rin. Pero itong mga to may kanto mesa. Ibig sabihin, naka-eskwala siya. Kaya susukat ulit tayo ng panibagong materyales na 24 inches ang haba para sa pinaka-frame. Kaya lang nakakanto mesa ito, kaya ang ating cutting disc is-set up natin sa 45 degrees. So luluwangan natin itong mga tornilyo rito para maipihit natin ito sa 45 degrees. Lais lang ang gamit ko ngayon kasi wala akong katala. Okay, nagagalaw ito. Kung gusto natin ng 45 degrees, mayroon niyang gitla rito. Okay, so ninagin natin na maigi kasi may guhit yan dito para sa 45 degrees. Natin ang kanyang guhit. Okay, visible ba yung kanyang guhit? Nandito pa. Pagka wala na, gumamit na lang kayo ng eskwala. Eskwalahin nyo na lang. Titignan nyo kung yan ay naka 45 degrees. Kung yan ay naka ganon. Kung yan ay naka 45 degrees. Kung wala. Pero dito meron naman. Kaya yan. Yan. Ando doon yung kanyang, ito yung kanyang setup. Kaya kung ididikit natin yung ating eskwala, ayan. Sakto siya. Eskwalado siya. Eskwalado sa 45 degrees. Pero huwag kayong kakasiguro kasi pagka ganito, minsan hindi naman perfecto yan. Trial and error muna. Ibig sabihin, mag-try muna ng isang item. Higpitan natin na maigi yung 2 tornilyo na yan. Sigurado yung maigpit para hindi magbabago ng setting. Okay, trial and error muna tayo. Kukuha muna tayo ng isang scrap. Sayang ito. Teka. Okay, so may scrap ako rito. Tetestingin natin kung nasa 45 degrees nga yung kanyang inclination. Okay, ito na lang. Make it. Ito na lang. Sacrifice ito. Isasakripisyo tayo ng materyales para malaman natin kung tama na yung ating inclination na 45 degrees. Okay, so ito na yung naputol natin. Ito ay parehong 45 degrees. So, ibig sabihin, pag ito pinagsaklob natin, dapat siya ay 90 degrees.
Ito-double check natin sa ating eskwela kung ito nga ay 90 degrees. Para i-repair natin doon o kaya maayos natin. Titingnan natin kung ngayon ay 90 degrees. Okay, so may awang ng kaunti rito. So may mali pa ang ating setting. So i-adjust pa natin ng kaunti. I-adjust natin ito ng kaunti. Konting paling na lang to rito. Yan. Konting-konti lang. Mahirap kasi magtrabaho ng tubular kapag merong awang. Kaya dapat ano yan, saktuhan talaga. Dapat na dapat. Okay, sasacrifice ulit tayo. Testing ulit. Okay, do-double check ulit natin kung ito nga ay magna 90 degrees na. Ayos natin. Ayan, okay na to. Parang may kuwan pa ng konti. So, i-adjust pa rin natin para makita. Okay, so konting adjustment pa. May konting awang test. Ganito talagang pag-prepare ng paggamit ng ating cut-off. Hindi yan nakukuha ng isang trial lang. Kasi pagka mali ang setting, lahat yan mali. Kailangan talagang walang awang. Okay. Isang trial pa ulit.
Then, i-double check ulit natin kung okay na. Kinakailangan iskwalado talaga to. Yan. Okay, so wala na siyang awang. Yan ang sinasabi ko. Dapat eksaktong-eksakto. Pwede na tayo magputol ngayon. Saradong-sarado na ito. Okay na ito. Okay, so hindi ko na ipapakita yung mga susunod na eksena gawa ng puro pagpuputol lang muna ang gagawin. Ang sunod naman na ipapakita ko sa inyo ay yung pag-assemble naman nito. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit.